Hi guys, it's C and welcome back to my mini vlog. Another day, another vlog. So yun na po yung intro natin ngayon. Ano po? Redundant po siya. So bakit po tayo nagba-vlog at nagbo-voice over na naman ngayong araw? Yun po ay dahil naimbitahan po tayo na mag-resources speaker sa Bagosbas, Camarines Norte. And sakto na lang kasi beforehand or bago ako umuwi ng Bicol, I was told and advised na, Kuya, pwede po namin kayo makuha as resource speaker. And initially, nag-hesitate ako kasi there were too many questions on my head na, sige, tama ba to? Or okay ba na tanggapin ko to? And I was like, bakit hindi? I think although wala naman talaga ako sa field, but I'm continuously making a professional growth kasi nag-undergo naman ako ng MS ko under fisheries. So sabi ko, it's time for us to make sure na makakashare din tayo ng mga ideas or information sa ating mga small scale fisher folk. And alam nyo ba, bago ganito maging ka-clear ang lahat, there were times, honest talk, may mga pagkakataon talaga na ayaw ko nang bumalik sa field. Iniisip ko noon, parang gusto ko na lang mag-settle sa tahimik na setup. Pero ewan ko ba, ang universe patuloy pa rin akong binibigyan ng dahilan para ibalik at ilagay ako sa ganitong sitwasyon. At noong nakaraang May 9 nga, namatunayan ko kung bakit. Pero hindi naman ganun kabilis yung pagdedesisyon. Sakto kasi I was on my 2-week PTO. Imbis na magpahinga lang ako o matulog ng buong araw, sabi ko, sige, go ko na to. And I think it's enough naman for me to share information kasi basic lang naman yung isi-share nating topic. Napaka-generalize niya and although broad talaga siya kapag nag-deep dive ka pa talaga dun. Pero syempre, yung ibinahagi kong topic is very basic lang siya, which is sustainable fishing and legal fishing gears. It was specifically designed for our small fisher folk. Kasi let's be real, for a moment sila yung sektor na madalas na hindi masyadong napapansin. Sila yung gising na kapag tulog pa tayong lahat, suong sa alon. Pero pagdating sa tulong at recognition, parang huli lagi sila sa pila. Kaya habang nagsasalita ako sa harap nila, look at their weathered hearts and tired but hopeful eyes. Biglang nawawala lahat ng pagod ko. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala binalik ako rito. So bago ako magpatuloy, ito yung introduction ni Lawrence. Sobrang nakakainis. Ano po, specialty po nitong ating future speaker, ang aquatic ecology o ang pag-research po. So, very natalino po itong ating research speaker. Uy, mali! Very natalino po itong ating research speaker. Kaya hindi ko na po patatagalin ko lang ako. So yun na nga, sabi ko, okay, ito na siguro yung reason kung bakit talaga ako patuloy na hinihatak pa rin pabalik. Seeing them engage, seeing them smile, grabe nakakataba ng puso. Napaka-pure ng saya talaga nila. Pero ang hindi ko talaga inaasahan yung nangyari pagkatapos mismo ng talk ko. Habang nag-aayos na ang lahat ng gamit, may lumapit sa akin isang mommy. Asawa siya ng fisher folk. Kinausap niya ako and right then and there, she said something that completely broke my heart into pieces in a good way. And sabi niya, thank you po sir, sana maging kagaya nyo rin yung anak ko. Nakapasa din siya dun sa school ko, sabi niya, sa Mercedes. Which is, grabe, when she said that, parang ako naparelisa. Seryoso, I was overwhelmed. Hindi ko alam kung anong i-react ko na tama. Ramdam na ramdam ko yung pride at pangarap ng isang ina para sa anak niya. Tapos sa akin niya nakita yung visualization ng pangarap na yun. Like, sino ba naman ako para maging inspirasyon sa kanila? It was a deeply humbling emotional moment for me. And naiiyak ko na ewan ko talaga. At hindi lang si Mommy, take note. Kasi maya-maya, nung paalis na rin ako kasi nagbihis na ako, yung mga daddies mismo, yung ating mga mangingisda, ang lumapit. Sila mismo, yung mga hiligin ng dagat, not literally ha, nagpapasalamat ng sobra-sobra. Sabi nila malaking tulong daw yung nalaman nila tungkol sa legal gears. Although sabi ko sa kanila, hindi talaga ako makikipagtalo pagdating sa experience. Pero kasi ang way po kasi, for me, kaya ako nag-resources speaker para i-deliver sa kanila na kung ano yung mga tama at mali. Pero kung regarding sa experience nila, Diyos ko, kahit sambahin ko sila, wala talaga akong laban dun. It's just that
our way for us to extend specific information for them is para ma-realize nila na meron pala tayong nasasakupan mga gantong kailangan gawin, ano yung mga dapat at hindi dapat, 'di ba? And in that way, malalaman nila na okay, ganito pala dapat yung gagawin natin. And yun nga, doon ko napagtanto overall that experience was more than just being a guest speaker or resource speaker. Hindi lang ito basta pag-fulfill ng invitasyon ng alma mater ko habang nakalib ako sa trabaho. And feeling ko, calling na ata talaga ito para magsilbi ako sa kanila. Pero grabe, sobrang uncertain ko pa sa mga bagay-bagay. Pero sooner or later, makakapag-decide rin tayo. Kaya sabi ko baga sa mga previous vlog ko, sobrang structured ko pagdating sa mga decision making. Kasi ayoko na may regrets ako pagdating ng latter part. And although, whenever I doubt my path, yun nga sinasabi ko, binabalik ako ng pagkakataon sa mga gantong komunidad para ipaalala siguro sa akin na kung para saan at para kanino ba talaga ang kalaman na meron ako. Hindi ito para itago sa apat na sulok ng opisina o kwarto. Ito ay para ibalik sa mga taong tunay na nagpapakain sa bayan natin. To the student extensionist, to Bagasbas, and most especially to our fisher folk, maraming salamat po. Binigyan niyo ako ng bagong apoy sa puso ko. And matapos ko man ng PTO ko at babalik na sa normal na buhay, hindi ko makakalimutan ng araw na ito. Dahil sa huli, totoo ang sinasabi nila. Ang tunay na husay ng karunungan ay hindi sinusukat sa rami ng titulong nakamit, kundi sa kung paano at naging tulay para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. And hanggang sa muli, pagbabalik sa dagat, this is Cesar. Thank you so much and have a great day.